Naalala niyo po yung kauna-unahang instruction sa inyo nung kayo ay bata pa. O mga magulang, sige, siguro hindi na natin matatandaan talaga, no? Nung mga musmus pa, mga magulang, nung lumalaki o mga anak ninyo ay medyo lumaki ng kaunti, 3 years old, 4 years old, ano unang-una niyong sinasabi sa mga anak ninyo o habilin sa anak ninyo? Bagamat wala pang masyadong isip, Naaalala niyo po yung mga sabi ng mga magulang natin, "Oh, anak, wag mo nga hawakan yan." Bawa, may matatalas, no? "O anak, wag kang lalapit sa hagdan. Huwag kang hahawak diyan." Yun yung mga instruction. Naalala niyo mga bata tayo, no? Puro wag. No? Huwag kang hahawak, huwag kang lalapit diyan. No? Huwag kang sasagot pag lumalaki ka na. Huwag kang magmumura pag lumalaki ka. Huwag kang magbabarkada sa hindi mo kakilala. Huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala. Puro huwag. Tama po? In other words, what I'm saying, nung tayo ay lumalaki o nagkaisip, ang karamihan o madalas na habilin, instruction, direksyon ng mga magulang natin pero puro huwag. Bakit? Kasi habang tayo lumalaki, musmus pa, wala tayong control sa sarili natin. Di ba? Kakain tayo, mahawakan natin, kakainin natin kahit ano yung nasa lapag. Bata ka nahawakan mo, bigla mong kakainin. No? Ako, nung bata ako, kinain ko po chicharon. Pagkakain ko ng chicharon, batang-bata pa ako, nawalan daw ako ng ilang araw ng boses. Kasi ang chicharon napunta sa lalamunan ko. Yung pinsan ko, maliit din siya, alam nyo ginawa, walang kontrol Abay, kumuha nung parang aratilis ba yun? Pinasok sa ilong niya. Wala tayong kontrol Lahat ng hawakan mo, kakainin mo, papasok mo sa bibig mo, puro wag. Bakit ko sinabi ito? Marahil ganun din ang turing sa atin ng Diyos. Yung 10 utos na ipinalabas ng Diyos sa pamamagitan ng Moises. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, kagaya dito nakalagay sa ebanghelyo natin, no? Huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Puro huwag. Tama po? Kaya pansinin niyo po, nung tinanong nung binata o nung tao ang Panginoon kung papaano maliligtas siya, ang sabi ng Panginoon, isa na lang ang kailangan mo. Ano ang sabi niya? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo ito sa mahihirap. So, ibig sabihin, ang sabi ng lalaki, ay, ginagawa ko na po yan nung bata pa ako. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo. So, ano sumunod na pangyayari? Nalungkot yung tao. Lumayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung sinabi ng Panginoon, hindi na pambata. Higit pa sa pagkontrol sa ating sarili. Higit pa sa pagkontrol sa ating galit, higit sa pagkontrol sa ating mga salita, kontrol sa ating mga layaw. Next level na ang hilihiling ng Panginoon para makapunta sa langit. Ano yon? Hindi lang wag, kung hindi mag. Ibig sabihin, magpatawad ka, magbigay ka. Hindi lang pagbabawal ang sinasabi ng Panginoon, ang susunod na level para maabot natin ang langit. Hindi lang avoidance, kung hindi sadya, kusang loob, o tinatawag nating proactive na pagsasagawa ng kanyang kalooban.
Sa mga tuwid, ang daan sa langit is not just about avoidance. Pag-iwas sa bisyo, kung hindi ang sinasabi ng Panginoon, gumawa ka ng kusang loob. No? Gawin mo ng malaya, hindi lamang pag-iwas, kung hindi paggawa. Doon ang daan sa langit. Yun ang dahilan o magiging dahilan kung bakit tayo tatanggapin sa kaligtasan ng langit. Hindi lang pag-iwas. Pag-iwas ng manakit. Huwag kang manakit, kundi sinasabi ng Panginoon, magpagaling ka. Hindi lang huwag kang manguha o magnakaw, kung hindi magbigay ka, magkaloob ka. Hindi lang yung huwag kang magkasala, kundi gumawa ka ng mabuti. Nakuha po natin ang punto ng Panginoon. Hindi tayo tinuturing ng Diyos na parang mga bata lagi. Next level, ang dapat natin gawin, sadya, tahasan, kusang loob, voluntaryo, na gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kung hindi paggawa ng kabutihan. Malaking pagkakaiba. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kung hindi paggawa ng kabutihan. Yan ang daan tungo sa kaligtasan. Kaya nga po, nagsimula tayo sa mga huwag nung tayo'y maliit pa. Ngayong tayo ay nasa tamang isip o sapat na pag-iisip na kailangan nating gumawa na ng kabutihan. Sadyain mo na tumulong, magpatawad, magparaya, maging mahinahon, maging bukas palad, maging totoo sa iyong sinasabi o sa iyong binabanggit, maging tapat ka sa iyong ugnayan, tapat ka sa iyong pinaglilingkuran, tapat ka sa iyong trabaho. Ikaw ay laging dadamay sa mga nangangailangan. Ikaw ay magbibigay ng malasakit doon sa iyong kapwa. Yun na ang hinahangad sa atin o hinahanap sa atin ng Diyos. Ang tanong, ano na po ba yung mga ginawa natin na sinasadya talaga natin? Hindi doon sa napilitan lang tayo, kung hindi kusang loob na nating ginagawa sa ngayon. Nahigitan na natin yung mga pagbabawal sa ating sarili na magkasala, kung hindi sadya na nating ginagawa. Ano na ang ating mga ginagawa sa ngayon?